Halata naman eh. Huwag na kami magbulaan. Hindi na po ako magtatagal because we have a flight to catch up. Ang sasabihin ko lamang po sa inyo, kayo pong mga teachers, na alam ko po ang buhay nyo sapagkat ang aking may bahay ay katulad ninyo, I implore that you continue to be heroes. I came here not only to celebrate with you, I came here not only to pay tribute to you, but I came here to seek your solace, your guidance, and your inspiration to what is happening in the House of Representatives. Huwag po kayong mag-alala. Yung itinuro po nyo sa inyong magagaling na estudyante will be kept forever in our hearts. And we will fight whatever it takes. Ang maganda ron, palakpakan. Napaka-inspiring. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mahirap po yung lumaban sa gobyerno ngayon. And yet, si Marcoleta nanindigan. Okay? At ang nakakagulat dito, ito lang Ang nakakagulat po dito mga kababayan, alam nyo kung ano? Ha? Gusto nyo malaman kung ano? Ha? Kahit sa gitna ng mga ganyang pagtutol ni Marcoleta sa gobyerno, di ba? Sinasabihin natin, baka bumaba ang ano nito, ang kasikatan ni Marcoleta. Hindi ho. Lalo umangat. O, ito, papakita ko. Ayan, o. Kita nyo? O, ayan o yung 2025 top senatorial candidates ng Tangere. September 9 to 13, 2024. Margin of error, 1.96. Ibig sabihin, pwedeng umangat. Nakikita nyo dyan yung sa number 12. 31 siya. So, kung may margin of error of 1.96, pwede pa siyang maging 11 instead of 12. Kaya nga ako mga kababayan, kung ako sa inyo, ikampanya natin to si Congressman Marcoleta. Matapang na tao ito. Ako, isang beses ko pa lang ito na-interview pero gusto ko sana uling ma-interview ito. Nawala ko lang yung contact number ko dito kung may nanonood man po sa kampo ni Congressman Marcoleta, nais ko po sanang ma-interview si Kong. Dahil hindi ako bumitaw sa sa galing nitong maman to Ako bilib ako sa maman na to At saka gusto ko nga malaman bakit last minute siya po ay bumitaw sa Senate slate ni Marcos noon, di ba? Yun ba'y pahiwatig na may nakita siyang hindi maganda? Bakit? Bakit siya bumitaw doon? Last minute. At the same time, kasi maraming haka-haka nun kaya bumitaw yan, gagawin sekretary yan. Kaya ganito. Pero di naman siya ginawang sekretary. Ibig sabihin, hindi totoo yung haka-haka na yun. So, ibig sabihin, may mga iba pang dahilan kung bakit siya bumitaw. Hindi natin alam. Tapos ngayon, patuloy na umaangat ang kanyang pangalan at saka yung ratings niya. Kasi ito kung talagang backup ng taong bayan, ito pong administrasyon na ito, di sana bumagsak ng todo-todo si Marcoleta. Hindi. Di ba? Bakit naman yung iba nandyan sa loob? Alam mo, pag may pera talaga, madali talaga makapasok. Lalo na yung epal-epal dyan. Hindi ako sana lang. Sana lang mawala na to si Abalos dyan. Mawala na si Abalos dyan, tsaka si Tolentino. Diba? Kasi walang espasyo. Walang espasyo sa Senado ang balimbing. Walang espasyo sa Senado ang walang paninindigan. Kasi dapat ang Senate is a check and balance sa executive branch. Kung puro sip-sip ang nandyan, patay tayo. Patay tayo pag puro sip-sip. Kung nandyan si Abalos at saka si Tolentino, wala na. Tapos, hinaluan mo pa ng kadiliman. Anong kadiliman banat mo? Number 8. Magdadala lang ng kadiliman yan dyan. Kasi naalala ninyo doon sa Makati. Di ba? Anong nangyari sa Makati? Kahit sila magkakapatid, nag-aaway-aaway. Ang dala-dala lang niya, kadiliman. Di ba po? So, sana lang. Ewan ko kung ano talagang siste dyan sa
sa bakit ganito ang lumabas na top senatorial candidates. Pero gayon pa man, ang importante nating maunawaan dito si Marcoleta ho, naging 12. Again, wala po akong personal na ugnayan kay Congressman Marcoleta. Although na-interview ko siya dati, pero ngayon wala ho akong contact dyan. Sana lang. Kasi kailangan natin ng ganitong klaseng congressman. Yung kailangan nating senador. Yung merong prinsipyo. Yung independent mag-isip. Hindi yung takot bumangga sa gobyerno. Hindi takot bumangga sa executive branch. Kasi kung takot din naman palang bumangga sa executive branch at halikpit lang naman sa executive branch, paano magkakaroon ng check and balance sa ating gobyerno, di ba? Mangyayari niyan, sipsipan lang ng tumbong niyan. Didila lang sa tumbong ng mga nakaupong gobyerno. Dapat hindi ganun. Di ba? Dapat talaga merong oposisyon. Katulad ni Congressman Marcoleta o yung alam mo yun, hindi naman po siya maka Duterte, maka Marcos. Hindi po siya ganun eh. Independent. Importante yun. Kailangan natin magkaroon ng independent thinker pagdating sa Senate. Kaya ako dyan. Okay ako dyan kay Congressman Marcoleta. O syempre, nandyan si Pangulong Duterte. O, di ba? Nandyan si Bongo. Ayan, si Senator Bongo. O, iba pang mga kandidato dyan. Sana lang mga kababayan. Ano natin yan? Ikampanya natin kasi mahirap, mabigat. Sigurado ako mabigat siyang laban ni Marcoleta na sa Senado. Kasi meron nga ako isang kilalang congressman dyan eh. Dalawa pala yung kilala kong congressman na maka Duterte nun. Ngayon, binabanatan si VP Sara Duterte. Yung isa naman, binabanatan si Roque. Pero tong dalawan to, parehong maka Duterte noon. Pero alam nyo kung bakit ngayon binabanatan si VP Sara Duterte at si Spokes Roque? Dahil sa ganito. Kailangan nila ng budget sa pangangampanya. So, sumisip-sip sila dun sa Panginoon nila. So, hinahalikan nila yung tumbong ng Panginoon nila. Yung dalawang peking Panginoon, hinahalikan nila ngayon para talaga magkaroon sila ng budget. Kasi, ang balita ko talaga dyan, meron akong mga kaibigang congressman dyan, kailangan makita ka daw na bumabanat sa mga kaalyado ni Duterte o di kaya kay Duterte para madagdagan ng budget mo. So yung iba, kahit sila ho'y dati maka Duterte, ngayon, binabanatan nila mga Duterte at mga kaalyado niya. Bakit? Dahil sa pera. Alam naman natin kailangan ng pera pangangampanya para ma-re-elect. So kailangan nila, di ba? Ng pera para sa di ba? Kaya sila tahol ng tahol parang chihuahua. Kasi na yun. Gago! Oh, tahol sila ng tahol na yun parang chihuahua. Oh, di ba? Oh, ay, nako, grabe. Kawawa naman ang bayan natin. Bakit? Nakadepende tayo sa peking Panginoon. Gago! Kaya ganyan sila makabanat sa mga Duterte. Nako, hindi maganda yan. Kaya nga nakakabilib kay Congressman Marcoleta kasi pinagtanggol niya talaga si VP Sara Duterte. Anong katumbas nun? Walang budget. Wala kang budget. Aasa lang siya sa taong bayan. O, kaya nga tayong taong bayan, tulungan natin yung mga ganitong mga congressman na sabi nga nila may yag balls, di ba? Tulungan natin yung ganito. Ikampanya natin na kahit walang bayad, ikampanya natin kasi importante magkaroon ng mga ganitong senador yung may yag balls, hindi yung halikpwit sa tumbong dun sa kanilang Panginoon. Tulungan natin to si Congressman Marcoleta na maging senador. Ay ako, sarili ko lang ho ito. Sarili ko lang naman po ito. Okay? Oh, sinabi sa akin yan ni Banat Bay, Boss Dada, kapag ikaw nasa tama ka, hindi ka magkakamali. Kapag ikaw nandudong ka sa tama, I am sure, yung tao nasa iyo. Kita mo si Marcoleta, nasa kanya tao, kasi doon siya sa tama Hindi niya sinasabing doon ako kay Inday, hindi ganun yun. Ang sinasabi niya, ang pinagtanggol ko tama, at ano nangyari sa akin? Ginawa akong basahan sa Congress, pero you will not find me unbowed.
Hindi ako luluhod sa inyo. Sino ba kayo? O, ano, masaya kayo? O hindi, ito, pakita pa natin itong isang interview niya. O, matindi itong isang interview niya. O, simulan na natin para talagang matindi yung banat niya sa mga kapwa niya kongresista. O, ito, pakinggan natin si Sagip Party List, Rodante Marcoleta, representative ng Sagip Party List. Principles yung kauna-unahan pa lang sapagkat meron ka kung lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan eh. Doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila. Yun ang lagi natin sinasabi. 6.35 billion ay trillion yung budget, tapos 125 yung kine-question nila. Puta ina, lahat sila parang bolt is 5. Oo, let's bolt in sila lahat. Saan ka naman? Nakakonsentrate. Lahat. Doon nakakonsentrate. Halatang-halata naman eh. Huwag na kami magbulahan. May mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee. Pati na po yung makapangyarihang commissioner appointments. Kayo po ba'y nagulat sa hakbang ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila. Sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mulat-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung gano'ng klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba'y naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig niyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga, hindi naman nila ako aabisuhan. Gano'n ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaaring nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech ang isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at tinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na. Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng... Ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Yun lang. Ibang klase talaga, no? Kasi tandaan nyo, si Ka Eric tsaka si Doc Lorin, nagtanong lang din, kung saan dinala yung budget. Pero po, tragis yan, na-contempt sila, nakulong sila. Tapos, dahil doon nawala yung prangkisa ng SMNI, just by mere asking,
It's easy to ano naman eh. Ngayon tinan mo, sila yung nagtatanong tungkol sa budget ni Inday. Samantalang nung sila yung tinanong kung saan napunta tong budget na to, sabi balita ko, ganito kalaki yung ano mo yung travel expense mo Pakipaliwanag nga, totoo ba to o hindi? Sasagot ka lang naman eh, hindi totoo yan. Maliit yan eh. Mas malaki pa dyan, di ba? Ganun lang yun eh. So nagtanong lang, tingnan mo kung ano yung repercussions ng mga tanong. Nakakontempt, natanggalan ng prangkisa. Tapos, sunod-sunod ng pinulitika. Andiyan na yung binuhay yung mga kaso. Tapos, no bail. Tapos, napunta na doon sa naging wanted na. O, di ba? Alam mo yung sunod-sunod, nagulat nga actually ang Congress kasi ini-expect nila ang may-ari ng SMNI si Pastor. It turned out hindi. So gulat na gulat sila. At hanggang ngayon hindi pa bumabalik yung kanilang prangkisa. Actually may prangkisa pa sila. Hindi lang ibinabalik yung kanilang permit to operate. Kasi nga yung NTC hindi ba parang sinanction sila? Ano na yun? Isang taon na yun. Mag-iisang taon na yun. So, yun yung ano natin. So, ito rin yun yung pattern. Ito si Kong Marcoleta, ganun din, nagtanong lang siya. Kasi meron tayong meron tayong alituntunin. Meron tayong tradisyon. At saka, sa rules, ganito, ganyan. Bakit pa tayo nagpi-privilege speech? Ganito, nasa plenaryo na yan. Oo, meron ng bill. Bakit pa tayo nagpi-privilege speech? Ba't pa tayo nag-hearing ng ganito? Yun yung kanya anong ginawa sa kanya? Ayun, tinanggal siya. Tapos ang tanong, meron bang dahilan para ako'y tanggalin? Bahala ka sa buhay mo. Basta bigla siyang pinagtatanggal. Kaya nga ako, bilib na bilib ako kay Marcoleta kasi napakatibay ng paninindigan nito. Mantakin mo lahat alam naman niya yun na lahat makakalaban niya. Pero makikita mo na kinalaban pa rin niya. O di ba? Medyo late na kasi nga ngayon lang siya lumaban sa dami ng kabulastugan na nakikita nating nangyayari diyan sa kagawaran na yan. Ngayon lang siya lumaban, pero better late than absent. Better late than never. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, with all the money na nasa kanila, si Marcoleta could have just, side with the administration and kunin siyang senatoriable ng administration. Pero hindi. He chose not to side with them. And kahit alam naman niya na magsisimula na yung demolition job sa kanya dahil doon sa kanyang paninindigan, ginawa niya pa rin. So, napakatapang netong mamang ito, and I think this person deserves a consideration. Consideration I'm not saying you vote for him pagdating sa Senado. Consideration meaning I think you need to study this person. Ano na ba yung mga nagawa nito sa kanyang ilang taon? 12 years ba? Or 18 years sa Congress? Ano na ba yung mga nagawa nitong mamang ito? Taga saan ba ito? Kung siya ba ay dating congressman ng isang distrito, ano ba nangyari sa distrito niya noong mga panahon na yun? Mga ganyan. So he deserves a consideration, and kailangan aralin natin whether he really is fit to become a senator. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila. Ayaw pa nilang aminin. Ako ngayon ang tinanggal. Yun ang pagtataka. Tsaka Kong, di ba kumukonsulta sila sa iyo bilang isa sa mga veterano at mga senior na mambabatas dyan sa mababang kapulungan? I believe, pag mga ganito na po na statute bilang pong mambabatas, dumudulog po yung mga baguhan sa inyo at pagiging yung liderato. Paano po itong nangyari at kayo po yata ang natanggalan ng mga membership ng committee? Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng ganyang budget.
Ayaw nila siguro na mayroong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sigurin na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun, makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Hindi naman ganun ang patakaran namin eh. At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ang argumento na yun. Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka eh, sapagkat hindi niya hindi niya naintindihan ang kaugnayan na sinasabi niya eh. Kaya lang abogado yung nagsasabi eh. Kaya medyo nakapanlulumo, nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public office sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangahulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito eh, nag-issue nga ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. O, di accountable siya, di ba? Hindi mo rin naintindihan yun. Napakababaw naman na yun, di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Baka naman sa recto lang nag-graduate. Baka naman sa recto lang nag-graduate yan. Di ba? Parang sabi nila si Amy ganun din eh. May picture pa sa UP. Nung hinanap, walang record. Di ba? Baka mga ganun lang din yan ha. O, alam mo naman, pag mayaman, walang imposible eh. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag kapag meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Isip-isipin mo, notice of disallowance pa lang. Wala pa namang yun eh. Magpapaliwanag pa lang ang opisina ng Vice President. Ang gusto nila, unahan na nila ang COA. Ang COA nga ang nag-a-account eh. Ang COA nga ang nagsisiyasat, hindi kami. Wala kaming mandato na siya sa atin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin ay briefing lang. Kung magtatanong lang, parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa 2 pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? Pero, Kong, sinabi po ng isang kongresista kasama po ninyo, hindi na po pinagkakaisahan. Nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba'y parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisa? Lahat nga naglululundan na doon. Ang gigigil na magtanong eh. Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo eh? Magpapaliwanag pa nga lang sa ko, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan eh. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga eh, wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint eh, sabi ng Korte Suprema eh. Ipina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganun ay mailabas lahat yung mga requirements. Hihintayin mo sumagot ang opisina ng pangalawang Pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Meron pa siyang 6 na buwan yung pinipilit ng COA.
hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpaliwanag ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit, tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Ay, hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan daw magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na gano'n? Meron pa kaming regulasyon na gano'n? Wala. O hindi kayo magtataka dyan, bakit lang, sasabihin hindi pinagkakaisahan? Tsaka kung maganda yung tanong nyo di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa parties. Nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan mo nang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat doon nakakonsentrate. Halatang-halata naman Huwag na kami magbulahan. Huwag na kami magbulahan. Opo, Congressman, si Admar po ito, magandang... Mabigat yun, ha? Oo, so talagang wala na, all out na si Representative Marcoleta. Talagang in-expose niya na yung kanyang mga kasamahan na dito sa interview na to, sinasabi niya na talagang pinagkakaisahan si Inday Sara at according to him, wala na sa rules ng House yung kanilang pinaggagawa. So wag kayong mag-alala, aaralin natin itong si Representative Rodante Marcoleta kasi sa nakikita ko nagugustuhan ko yung kanyang prinsipyo and unang ginawa nito kasama si Mike Defensor yung hearing ng franchise ng ABS-CBN, yung pag-i-expose nila noong mga utang, mga hindi binabayarang mga buwis ng ABS-CBN, pati yung mga pag-aabuso sa mga dati nilang mga empleyado na ang tagal nagtrabaho pero hindi mga na-regular. Ayan, yun yung mga unang nakilala ko si Rodante Marcoleta at ngayon mukhang medyo nakukumbinsi na ako nito ni Rodante Marcoleta. Bigyan natin ng consideration, tingnan natin kung talagang consistent ba itong mama. Kasi syempre, Senado na yan so kung karapat-dapat nating ilagay ito, national yung usapan, hindi natin alam kung kilala ito si Rodante Marcoleta mula Apari hanggang Ulo kasi nga party list representative si Rodante Marcoleta. So tingnan natin kung pwede natin siyang tulungan para makilala siya sa buong mundo. Baka sakali magkaroon naman tayo ng maayos na mga mambabatas sa mataas na sa upper chambers ng House, di ba? Gabi, sinabi po sa speech ni Speaker na dapat dumaan sa dumaan sa proseso. At sabi mo nga, kabilang din sa proseso yun na magtanong din sa pangkabuuan. Dahil hindi lang naman yung budget ni VP Sara ang tinatalakay, kundi
kabuuan. So, paglabag din ito sa mismong pagsasabi, sa sinabi ng mismong leader ng Kamara. Alam mo naman, talk shit lang yun. Alam mo naman na parehas naman sila magpinsan eh. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa eh. I mean, nililigtas niya yung sarili niya. Tapos pinababayaan niya yung mga aso niya yung gumalaw. Pwedeng ganun eh. Oo, kasi si Bongbong ganyan din naman. Oo, iba yung kanya sinasabi, iba rin yung mga nangyayari. Oy, Jacqueline! Saan na kaya si Mike Defensor? Sabi ni Jacqueline. Hanapin natin. Tingnan natin kung nasaan si Sir Mike Defensor. Malay mo naman, nandiyan dyan lang, nagtatago. Thank you very much, Jacqueline. Mabuhay ka. O ayan ang tanong mo ngayon. Yun nga po, kasi dahil bakit? Sungit mo naman. Ano anong tanong mo ngayon? Hindi sinusunod nitong mga kasama nyo po sa Kongreso itong mismong sinabi ng kanilang leader? Double standard na nga nangyayari, Admar eh. Pagka sa ibang panig ng budget, ayaw na nilang magpatanong. Pagka yung opisina lang ng Vice President, doon ka lang pwedeng magtanong. Hindi nga. Ang tanong nga, bakit tingin mo iba yung ginagawa noong mga taga-Congress doon sa speech ni Speaker of the House? Ang sagot doon, ganun naman talaga yung mga yun eh. Kunyari, to save face, kunyari, sumusunod sila sa batas, sumusunod sila sa konstitusyon, sumusunod sila sa rules. O kunyari, mababait pero sa totoong buhay, hindi naman. O kunyari, ito yung gusto kong mangyari pero iba naman yung ginagawa ng mga hindi naman niya pinagagalitan yung mga nasa ibabang nagkakandak ng mga investigasyon. O ganun, hindi double standard yun. Ang tawag doon, budol. Bakit? Doon pa naman nagkaroon ng tradisyon na isa sa dapat huwag nang tanungin yung opisina ng Vice President sapagkat yung inakasalig doon sa pagtitiwala sa co-equal branch of government. Executive sila ito yung dalawang mataas eh. Judiciary, formalidad na lang, hindi rin kami nagtatanong eh. Lalong-lalo na yung budget namin. Walang nagtatanong dyan, wala rin nag-present. Nakita mo ba kung sino nag-present ng budget ng House of Representatives? Meron ba nag-present? Meron ba nagtanong? Yun nga dahil parte Marami, taong bayan. Taong bayan nagtatanong. Pero, dahil, ewan ko itong mga to, wala naririnig. Parang mga tengang kawali. Walang mga nakikinig kahit tinatanong ng taong bayan. Pero ang lalakas magtanong sa iba. Ang kakapal ng mukha, di ba? Tama yan, i-expose mo. Tama yan, i-expose. Oo nga naman. Ang daming pera ng Congress. May nagtatanong ba? Meron. Si Ka Eric, ayun, nakulong. May nagtanong ba? Si PRRD. Nagtanong si PRRD. Ayun, ginigipit na. Hindi ba? Ganun lang yun. Bawal sila tanungin pero sila pwede magtanong. Abay putang ina, ang galing. ito ng tradisyon na. Kumbaga, time-honored tradition. Ng tradisyon, ito yung tatlong co-equal and coordinate branches of government. Yung executive ay symbolized by the two highest positions in government. Office of the President and Office of the Vice President. Hindi ba nila naiintindihan yun? Sabi ko nga sa'yo, kung yung mga nagsipagtanong na yun ay hindi mga abogado, baka napagpasensyahan ko na sila eh. Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yun. Abogado pag nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng sapagkat we are the power of the force. Sus Maria Joseph naman ang pangangatwiran. Saan ka na makakita ng pangangatwiran? Lahat ng opisina ay accountable. Kaya nga, hindi ba nila nakita? Mismong COA na ang nag-issue ng notice of disallowance. Anong ibig sabihin nun? The Office of the Vice President is being asked
to account. Oh, hindi mo malinaw sa kanila yun? Opo. Tinatakpan ba namin ang Vice President? Hindi. Ang mag-a-account kasi COA, hindi kami. Hindi kami COA. Kaya lang, ang pagtatanong na gusto nila, manghiya. Malinaw yun eh. Malinaw yun eh. 2025 ang pinag-uusapan na budget, ang tinatanong 2023. Ako po. So galing mismo sa isang sitting congressman na ang ginagawa ng mga kasamahan niya manghiya. So they are trying to humiliate Inday Sara. Bakit? Bakit? O para masira siya sa taong bayan in the hopes na kung tatakbo siya sa 2028 maging makaapekto yun sa kanyang popularidad. So putragis yan. 2025 pa lang. Problemahin nyo muna kung mananalo ba kayo sa 2025. 2028 na yung inyong pinagdidiskitahan. And according to Rodante Marcoleta, yun ang ginagawa nila. According to him, hindi naman siya tanga. Hindi naman siya pinanganak kahapon. Ang budget ng 2025, ang pinag-uusapan natin 2022. Oh, hindi ba? Akala naman nila kaya nilang i-strong arm si Inday Sara. Si Inday, sabi niya, i-zero nyo na. Kung ayaw nyo ibigay, wag nyo ibigay. Ang problema, hindi nila nababoy si Inday Sara doon sa budget hearing. O kaya ngayon, gumawa sila ng separate na investigation or separate na session for good government na siya pa din yung ipinatatawag para ituloy dahil nga hindi nila nababoy si Inday doon sa budget hearing kasi nga mas matapang si Inday, mas matalino si Inday. Hindi nag-flinch, hindi nag-front, hindi kinabahan o hindi man nanginig ang bombelyas nito doon sa mga makabayad block. O hindi ba? So dahil hindi nila na-humiliate si Inday at sila pa yung ginulpi ni Inday, gumawa sila ng nag-privilege speech yung isa. Tapos nag-privilege speech yung isa. Kunyari, dahil sa privilege speech mo, gagawa ako ng ipapatawag ko yan at iimbestigahan natin yung confidential funds niyan. Anak ng tinapay. Dahil dun sa notice of disallowance na mag-expire pa si February next year. Na hindi pa nga sinasagot nila Inday dahil isang buwan pa lang ang nakakalipas nung kanilang nakuha yung notice na yun. O imagine, pagdating doon, hindi rin nila nagisa kasi mas maraming alam sa rules si Inday kesa sa kanila. O yari. Kaya anong inaano nila ngayon, ang gusto nila mangyari ngayon, parang binubuyo nila yung mga tao na nako, hindi dapat pagkatiwalaan to, hindi siya seryoso sa kanyang trabaho, dapat mag-resign na lang siya. Kasi hindi naman niya pinagtatanggol yung budget, hindi siya umaattend sa budget hearing. O bakit? Si Bongbong ba umattend ba sa budget hearing kahit isang beses? Sa 3 taon, sa 3 budget hearing, umattend na ba siya? Di ba? Hindi. So paano yun? So ibig sabihin, ano na din yan? Pwede na rin i-impeach yung Presidente Bongbong dahil hindi siya umaattend at hindi niya pinagtatanggol yung kanyang budget, di ba? Mantakin mo hindi na nga siya tatanungin, automatic na ngang pasado, yung budget hindi niya ba inatinan? O hindi ba? At least si Inday umattend. Nakakita ka ba ng gano'n? Halatang halata Opo. Oy, Dark Horse Mustang, thank you Hi for Miss Ina from Esiminay. O sige, pag nagkita kami. O salamat Naku, buti na lang. Akala ko brown out na naman Maraming salamat Sa korte lang kami. Puro objection na mangyayari sa kanila Kasi, yung pinag-uusapan 2025, kumbaga stipulation of facts, halimbawa, o pre-trial order, sinabi na ng korte, o itang 3 lang ang pagtatalunan ninyo o kay lalabas dito. O, ibig sabihin, 2025 lang ang pag-uusapan natin dito, Pag magtatanong ka ng 2023, objectan ka ng kalaban mo, patay ka.
Congressman, naalala ko po, di ko lang alam kung sa ngayon na Congress or sa last Congress, nung ipinunto nyo rin po yung nagiging hakbang na ito ng COA, kahit na hindi pa pinal, pero naglalabas sila ng initial investigation na napapasama yung isang ahensya ng gobyerno na hindi pa pala pinal. Kumbaga, may kulang pa pala. Pero nagsita na sila na isa publiko na ito, minsan nagagamit talaga ng media, minsan nagagamit ng mga ibang mga kritiko laban doon sa ahensya o di kaya sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung notice of disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpina yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. So hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popist than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Kayo na yung naglulundag. Ayaw pa nila yung termo naglulundag O yun ang gigigil. Baka gusto nila yung nagigil And nabanggit mo confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagkat kahit na nasa korte niyan, isa rule namin kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagi... Ang yayabang, tas tanga pala. Ay yayabang ng mga young guns, wala pala kayong mga alam. Coming from Rodante Marcoleta, sabi nga niya, mga bagong abogado kasi. Kaya wala experience, pero abogado pa rin yan Mantakin mo ka, simple-simple daw. Hindi nyo maintindihan, walang hiya. Nakakahiya kayo. Dito kasi itong mga ito Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga magabagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari dun sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala niyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Meron pa akong mga opening statement dyan, meron pa akong PowerPoint. Pinaalam ko po sa inyo na ipinauubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. Pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat namin maging ugali. Yun ang dapat namin maging panuntunan sa buhay.
Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa, dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, MJ. And Congressman, ang pinaghugutan din po kasi nito si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa sagaan na mismo, doon siya nabigla na lang sila na merong tumaas or nadagdagan doon na nasurpresa siya. Normal po ba ito? Hindi na sakop yun ng aking parliamentary inquiry pa sa taraw. Ang akin lamang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon. Ang opisina ng Vice President, pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Kung ano po ang naging reaksyon ng inyong pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po nyo dyan sa Kamara? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo kong sa sagip, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin. Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala na sa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran, ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasalig pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership, ay iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kung, Galing. Pero alam nyo palakpakan natin si Kong Marcoleta dito sa kanyang mga expose. Which is naman, as clear as day, ika nga itong mga panggigipit dito kay Inday Sara. The next performance will start momentarily.